to praise you, for you are worthy of praise. You are our God, the God who is more than enough. We want to thank you for all the blessings that you have given to us. Thank you for this life, O Lord. And thank you for sending your Son, Jesus Christ, into our life. Lord, we ask you to bless all the people who come today. Bless all the people who are here right now, that you invited them to hear your word. Lord, we ask your loving hands. Place your loving hands in each and every one of us. And bless the word that we're going to receive, O God. Paspasan niyo po ang inyong lingkod. Ako po'y nagpapakumbaba, O Lord God, na maunawaan po namin lahat ang ibig niyong ipahayag sa amin. And we surrender everything into our life, O Lord God, in our heart, in our mind, in our soul. We ask you this in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos.
ay parang walang di ba sabi, si Lord natutulog, parang hindi siya nakikaalam, parang tulog na tulog siya. Di ba naman minsan ang alam natin sa ating buhay kapag tayo ay nakakadalas ng unos, bagyo, kasuliranin. Lahat po ito, mga kapatid. Lahat po ito. Lahat po tayo ay nagdaranas ng mga bagyo sa buhay natin. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? At tatanungin natin, Lord, nasaan ka nung kami nagdaranas na ito? Nandiyan ka ba, Lord? You can take your seat, mga kapatid. Hindi mo ba kaya, Lord? Tayo ay lulubog. Para minsan, di ba? Nag-aagaw buhay na tayo sa daming problema. Hindi pa ka natatapos ang isa. May kasunod na naman. Nararanasan mo na yan, mga kapatid. Amen. Whether you are a preacher, whether araw-araw naman ka ng simbahan, kahit sino ka pa, walang excuse dyan. Pero yung pagtulog po ng Panginoon, hindi namamahulog dahil wala siya pakialam. Remember that God is an all-knowing God. Amen? Who knows? Doon pala sa mga problema natin suliranin, He is teaching us a lesson. He is teaching us how strong is your faith. Kasama nila si Lord sa bangka. God is with them. And God is with us right now. Amen. Sabi nga 1 plus 1 equals 3. God is with us. Kasama natin si Lord sa oras na ito. But not only two. We are more than two. Diba? When 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of us. Negative question. Sino po dito walang pinagdaraan ng problema at suliranin sa buhay?
pala siyang mas maganda sa iyo. Amen? It might be your husband. Nangaling mo, pumunta sa kabilang pintuan. It might be a long relationship. Amen? It might be yung biyanan. It might be sickness. Narinig niyo naman yung sinabi ni Sister Michelle about Job? The total loss of his possession. The death of his newborn. And whole body niya ay nagkaroon siya ng sakit, the boil. Pero in that suffering, in our suffering, remember that God is always in control. Amen. Amen. Sa gospel po natin, di ba kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad? Tumawid sila. Di ba? Sa kabilang ibaya doon sa Sea of Galilee. Hinampas sila ng katakot-takot na alon, malakas na alon. Halos mapuno ng tubig yung bangka na kanilang sinasakyan. Pero si Jesus ay natutulog doon sa dulo ng bangka na kanili doon sa unan. And ano ba ang sabi ng mga alagad? Lord, hindi niyo ba ang tama? Tayo ay lulubog. We are already perishing. Don't you care? Pag-aralan niyo po yung sinabi niya, don't you care that we are perishing? Di ba parang tinatanong pa niya si Lord? Wala tayong karapatan magtanong kay Lord ng ganoon. Kaya sa first reading, siya po yung may gawa ng langit at lupa. Siya ang kaya nag-stop ng wind. Siya ang kaya nag-stop ng alon. Amen? Ano ang tanong ng Panginoon? Di ba kaya kami bumangon si Lord? At nireview niya yung wind? Anong nangyari? Sabi niya, quiet! Tumahimik, right? Tumahimik yung hangin. Di ba? Takot na takot yung mga disciple. They are threatened na baka sila ay mamamatay na ano oras na yun. Ano sabi ng Panginoon? Why are you afraid? Di ba? Sabi niya, be still. And be still. Di ba? Minto, still. Mistap agad ang hangin. Ang malakas na alon. Bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Why are you so afraid? Tinatanong din po tayo ng Panginoon, have you still have no faith? Lumulubog din ba ang ating pananampalataya? Di ba faith is something that you are sure even you do not see and you believe? Amen? Naniniwala ka that God is with us. That God is in us. Amen? Wala pa ba kayong pananalig? Ano yung pananalig mo? Lumulubog din? Yan po ang ating i-discuss, mga kapatid. Sister, kasi wala ka ng problema. Marami po tayong problema. Pagkatapos na ng isang problema, may kasunod na naman eh. Hindi pa nga natatapos, meron na naman. Takbo yun ang buhay natin. Kaya, dapat ang makinig po tayo, make up the hearing and hearing the word of God. Eh, pagkako natin, kung wala kong mag-ahayag dito, paano po natin maiintindihan? Kaya, makinig po tayo, the word storm. Yan po yung passcode natin. So letter S, can you think of a word that
Wala? S, still. By single command of words of Jesus. Jesus stilled the storm of the sea of the Galilee. Ano sabi niya? He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, quiet and be still. Verse 29 po yun ang ating binasang gospel. Kaya nga sabi niya po dun sa Psalm 46:10, He says, be still and know that I am God. Be still. Kaya kapag tayo may mga problema sa suliranin, manahimik, manalangin, basahin ang salita ng Diyos, be still. Because we have God, si Lord po ang dapat nating pinapakinggan. Amen? Amen. Buta na po tayo sa letter T. Sino yung sabi ng trust? Okay. Trust. Pagtiwala po tayo. He's teaching us to trust God. More and more and learn from your experience. Kung tayo nagdadanas ng mga problema, suliranin, kahit ano ba po yan, mga kapatid, He is teaching us to trust God. Diba, ang dami naman suliranin, sometimes we're tense. Sometimes nagdumuri tayo sa maraming bagay. Sometimes may mga suffering tayo, mga trial in life. Sometimes, due date naman ay wala ka pang pangbayo. Amen. Amen? Diba? Isa yan sa mga suffering natin. Isa yan sa mga problema natin. Sakit at karamdaman. Nawalan ng job. Mga problema dahil due date na. Due date na. Mga panong relationship, kasi pinipilit natin yung ating gusto. Sabi nga ng Panginoon, trust the Lord. Kasi siya po ang ating strength, siya ang ating refuge, diba? We are safe and assured that He is God. Amen? There is no other name that was given to us. Only Jesus in heaven and on earth. Only Jesus. Amen? So bakit ano ba ang problema yan? Mga financial crisis pa yan, mga kasakit, at anumang karamdaman. Nawalan ka ng job, mga problema sa buhay. Ha? Sabi nga po, di ba sabi ng mga tatag, don't you not care that we are perishing? Sinabihan pa si Jesus. Si Jesus po ang sinabihan. Why are you so afraid? Why are you so terrified? Do you still have more pain? Kaya hindi po ang tanong sa atin. Kasi tayo daw po, if we have pain, like a mustard seed, kabutil na pananampalataya. Tulungan niya ako kumanta. Diba, may kantang gano'n? There is no problem to be. God cannot solve it. Ano pa ba sa sabi? There is no storm to be. There is no problem to be. Because God is with us. Amen. Kailan kayo pinabayaan ng Diyos? Di ba pinangako niya sa atin yun? I will never leave you. I will never forsake you. I will always be with you wherever you go.
2:27 says, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the wind and the waves obey him. Only to God, the wind and the sea, the forces of nature obey. Yun yung wind, yung hangin, yung dagat sumusunod sa Panginoon. Tayo lang tao, ay sumunod. Amen? Di ba immediate yung sagot ng Panginoon doon, right away, tumigil at tumahimik ang dagat. Amen? Kaya lahat ng mga problema sa suliranin, lahat, gusto mong gumaling, si Jesus ang kagalingan. Amen? Gusto mong makalayo sa maling relationship, kaya bigyan, in just one click, kaya bigyan ka ng Diyos ng dapat para sa iyo. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, lahat po ng mga problema sa suliranin natin sa buhay. Sometimes hindi po natin nasahan na it comes by surprise. Don't you think so? It comes by surprise. Nagugulit ka na kagayan na. But meron pinagagawa sa atin ng Panginoon. Di ba sinabi ni Sister Michelle? Acknowledge God. Recognize who Jesus Christ in your life. Amen? Who is Jesus in your life? Don't let your pain sink in. Tanungin po natin ang sarili natin, where is my pain? Baka naman yung pain natin ay kamsi-kamsa. Di po ganun, mga kapatid. At alam ni Lord ko na mga pinagagawa natin kasi He is a God who is an all-knowing God. Alam niya kung paminsan-minsan na lang pumupunta dito. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa mo. Amen? Bakit yung pagpunta rito, pinag-iinayaman natin every minute of the day. Alam niya kung ano ang makakabuti sa atin. Amen? Tandaan po natin, meron tayong kalaban. Kapag binayin natin ang temptation ng kalaban natin, alam naman natin kung ano ang gusto ng kalaban. He comes to steal, to kill, and to destroy. Amen? Gusto ng kalaban. Alam mo kung ang gusto niya? Intercept yung mga blessing na nakalaan sa atin. Gusto ng kalaban sirain ka. Lalo na yung mga nagpipreaching. Kasi ba, sa atin mo, we preach something that is not the will of God. Doble ang parusa sa amin. Dahil hindi naman natin nakikita ang kalaban natin, pero gumagamit sila ng tao. Ang pagyan ay binayin mo ang patibong na yan. Patay ka. Maganda ang pakita niyan. At kapag ikaw ay attempt sa patibong niya, pagtatawanan ka niya ang pingin. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, isa na nagpingin sa atin in Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world. Magbago na kayo. Ano ba yung sabihin ng magbago kayo? If anyone is in Christ, you are a new creation. Magbago ng isip. Sabi nga po doon, magbago daw po tayo ng isip. Amen? Upang pag nagbago tayo ng isip, siyempre, hindi yung kalooban natin ang masusunod, yung kalooban ng Panginoon, pagkalan natin bawal. Amen? So, gumawin na po tayo sa letter R. Relax. Bakit sinasabi mag-relax daw po tayo? Ayan na yung problema, pero nakarelax ka ba? Why? Kasi don't spend your life worrying. Even you worry late at night, wala po mangyayari sa worrying mo. Let's say, for example, wala siyang anak mo. You keep on worrying.
na kahit wala kang gawin, mawawala din yung problema na yun. Don't you think yung dami ng problema dinanas na? Di ba nawala yung lahat yan? Darating na naman ang iba. Pang-pang, di ba? Nawawala po yung problema. Kasi wala naman talagang magagawa ang mag-aalam mo. So, your belief doesn't make us solve our problem. Kaya natin yung Diyos at kumilos, relax ka lang pala eh. Relax eh, nagdadasal ka. Amen? Believe us, God, help sa lahat ng ating mga problema, suliranin. Nakaka-relate mo ba kayo mga kapatid sa ating puntahan? Para sa ating lahat ito eh. Amen? Sabi mo dun sa letter, nasaan mo ba tayo? Relax. Uy, nagkakaya na, makuli na pala ito. Diba? Master. Yung kung Lord, we can consider that Master. Lord, don't you care about us? Sure He does. He cares for you. He cares for me. He cares for every one of us. Kasi siya po yung Master ko natin buhay. Diba? Natatagay yung ninata kanina. Through Jesus Christ's name, He is our healer and He is our life. Tandaan po natin, mas makapangyarihan ng Diyos sa ating mga suliranin at pagsubok. Mas makapangyarihan ng Diyos sa ating mga storm of life. Amen? Yan po ang nangyayari sa mga disciples. Ang kanilang faith ay lumulubog. Don't you care about us? And we might think the same thing sa atin. Pag tayo maraming mga problema, di ba? Parang tayo nakataranta. Hindi niya napapansin yan. And we might be tempted, we're thinking, God abandoned us. Di ba? We feel that the Lord is not there. Di ba napapansin niyo, minsan, pag mayroon kang problema, parang nakataranta ka, ano na yung ginagawa mo sa buhay mo? Tandaan mo natin, hindi mo tayo iniiwanan ng Panginoon. And so, one night, bigyan ko po kayo ng istorya about the footprint in the sun. One night, a man had a dream. Sabi niya, di ba Lord, you promised me, you're gonna walk with me all the way. And na-notice ko, sabi niya, two sets of footprint in the sun. Pero in time of trouble, I notice it's only one set of footprint were left in the sun. At kung nasa isip niya, he supposed this footprint belonged to him. Amen? And the Lord left him, and the Lord abandoned him. Diba nangyayari ka sa buhay natin mo? Minsan, hindi mo na alam susulingan mo, takot na takot ka. Pero sabi mo ng Panginoon, don't be terrified. Have faith on me. Diba? The Lord answered him. The footprint were his. And that during those times of trouble, He was carrying him. Tandaan po namin yung mga kapatid, in any troubles that we have, God is carrying us. Amen. Oh, someday I understand. the footprints
treasure in
heaven, O Lord God. Sa ngayon pa lamang po ay inaangkin